Ryan, kumusta na ang sitwasyon dyan? June, sa ngayon ay makulimlim ang panahon dito at kanina ay bahagyang umaambon. Pero yung sitwasyon dito medyo umupa na dahil nagkaroon ng tension kaninang umaga. Itong mga PNP, hinarangan na nila itong bahagi dito sa EDSA para hindi makatawid, hindi ma-occupied ng mga nagrarally itong buong EDSA. Kaya ngayon ay nakakadaan na sa magkabilang lane yung mga bus at mga sasakyan. Pero tigil isang lane lamang ang bukas sa north at southbound lane ng EDSA. As of 9 a.m., tinatayang nasa 9,000 na ang dumalo sa rally sa People's Power Monument ayon sa Philippine National Police. Biglaan ang isinagawang pagtitipon na tayo sa pulisya, wala itong permit. Dahil dito, 900 pulis ang idineploy upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar. Ayon sa PNP, wala silang nakausap na organizer na maaaring makipag-ugnayan ang mga otoridad kaugnay ng isinasagawang rally. Naging mabigat ang daloy ng trapiko matapos sarangin ng tourist bus ang EDSA carousel na naging sanhi ng pagkaantala ng biyahe ng mga sasakyan. Sa kasagsagan ng sitwasyon, isang babaeng pulis ang naatrasan at naipit ng isang bus. Agad naman siyang isinugod sa paggamutan. Kalaunan na inalis din ng mga pulis ang bus at humarang sa kalsada. At nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ng mga otoridad at ilang mga nagrarally kung saan 3 ang kanilang inaresto. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang programa sa People Power Monument habang nananatiling nakaantabay ang mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lugar. Yan muna ang latest mula dito sa People Power Monument. Balik sa iyo, June. Ryan, isang tanong lang, hanggang anong oras ba yung protesta dyan? June, yun nga, dahil nga walang organizer na nakakausap ang PNP, hindi nila alam kung hanggang anong oras tatagal itong rally dito. Pero ang sahanay ng PNP, magbabantay sila habang dito yung mga rallyista. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.